Good evening, everyone. So, I'm Altela Indalaro from Batch 4. So, yung topic po natin today, yung bagong uploaded po na video ni Pastor Russell, is all about yung Christian ethics. So, yung scripture po na binigay ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa Micah 6 verse 8. So, yung explain ni Pastor Russell doon yung mga kaya nga sabi ko yung mga Christian ethics kasi kung sa atin sa pamumuhay natin or kung estudyante ka man meron tayong tinatawag na or pinag-aaralan na ethics or etiquette. So sa Christian din pala meron din pala tayong pinag-aaralang Christian ethics. So yun yung parang law or like parang flow na gusto ng Panginoon na gusto niyang mangyari sa life natin. So, ang Christian ethics po, yun po yung mga bagay na gustong magampanan natin or magawa natin para sa Panginoon dahil yung mga bagay na po yung mga steps na yun ay walang ibang pupuntahan kundi puro kabutihan at yun yung gustong path ng Panginoon para sa atin. Yun yung padre na hindi tayo malalagay sa ikapapahamak natin or yung hindi niya magugustuhan kasi si Lord meron din siyang standards. So kaya sabi ko pag may standards ang Panginoon, of course dapat natin sundin kasi hindi lang naman ibig sabihin na anak na tayo okay, go kung ano yung gusto natin gawin kasi anak naman tayo ni Lord hindi po ganun. So si Lord pag once na parang tinanggap mo siya, mas nagkakaroon, pansin natin na mas nagkakaroon tayo ng mga pagsubok in life. So, huwag tayong bibitaw sa ganung sitwasyon kasi usually kasi doon tayo sinusubok ng Lord sa faith natin. Baka nandyan lang tayo sa Kanya dahil wala lang kasi parang uso lang or like yun yung basta doon na tayo sinusubok ng Lord na kung anak mo talaga kita, malakas ba yung faith mo, naniwala ka ba talaga sa akin, all in one. So tayo bilang meron na tayong alam sa Panginoon or nagkakaroon na tayong deep knowledge sa relasyon natin sa Kanya, hindi tayo bibitaw sa mga ganong sitwasyon bagkus mas alam pa tayong pagtitibayan ng Lord kasi si Lord binibigyan na tayo ng mga problems or mga pagsubok na alam niyang kaya natin solusyonan kasi Father natin siya siya mismo yung nagpo-provide ng mga yun so alam mo ipoprovide yun na yun walang solution hindi ganun yung Lord natin alam natin yun hindi niya tayo pababayaan at mahal tayo ng Panginoon. We should always humble ourselves of course kasi si Lord pa rin naman ang dapat na itinataas natin lahat ng mga magagandang ginagawa natin in life sa Lord, sa Kanya lahat ng papuri. Hindi na pwede ang galing ng galing natin. Kasi kay Lord lahat ng mga yun. So, kung may mga bagay tayong nai-execute na parang nagagawang achievement natin, we always thank God for giving us that talent, for giving us that opportunity. Diba? Kasi si Lord, hindi siya matamot. Papagbigay siya, hindi tayo hahayaang magkamali sa buhay. Dahil nga tayo kapal ng Panginoon. That's all po. Thank you for watching.